Kumusta sa aming mga listeners? Happy Sunday po sa lahat. Ito po ang bago nating kwento. Walang kamalay-malay, ang kagagraduate lang na naangkin na pala siya ng magiging boss niya o may-ari ng kumpanyang pagtatrabahuan niya. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. One Night Stand with the Chairman. Muli ito ang Jay's Amazing Stories. Tara, sabahan niyo kami hanggang sa huli. Nagising na lang si Kara ng sumunod na umaga nang maramdaman ang sikat ng araw na tumatama sa mukha niya. Nang tinignan niya ang orasan, bigla siyang napabalikwas nang makitang 11:00 na pala ng tanghali. Tatayo na sana siya nang maramdamang may kakaiba sa katawan niya. Dinungaw niya ang sarili. Napapalibutan siya ng makapal na kumot. Ngunit nang silipin niya ang katawan sa loob, ay tila nawalan siya ng dugo sa katawan. Oh my goodness! Pigil ang tili niya at napakagat na lang ng labi sa sobrang kaba. Namutla sa sobrang kaba ang dalaga, lalo na nang mag-sink in sa kanya ang nangyari kagabi. May nangyari sa kanila ni Zuriel dulot ng kalasingan. Hindi niya alam kung paano iproseso ang nangyari. Ang malala, she's in his penthouse right now. Nasa puder pa siya ngayon ng lalaki. Ang tanga mo, Kara! Bakit ka nagpakalasing kagabi, ha? Sinabunutan niya ang kanyang sarili habang dali-daling pinulot ang nagkalat na damit sa sahig. Agad niyang sinuot yon at pinulot ang mga damit sa side table. Inayos din niya ang buhok. Lumabas siya ng pintuan at habang dahang-dahang tinatahak ang hallway, pababa ng first floor, ay abot leeg na ang kabog ng dibdib niya. Pinapanalangin niyang sana walang tao roon. Kung hindi, matutunaw na siya sa sobrang kahihiyan. Saan ka pupunta? Malakas na napatili si Kara nang bigla na lang magsalita si Zuriel sa likuran niya. Okay ka na? Hindi na umiikot ang paningin mo? Parang tila kaswal lang na tanong nito, kaya lalo siyang naubusan ng hangin. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Sobra siyang nahihiya at umabot pa sila sa puntong yon dahil sa kapusukan niya. Kailangan ko nang umalis. Kumunot ang noo nito. Hindi ka pa kumakain. Stay here for a while before you leave. Pinagluluto kita ng pagkain sa kusina. Kung normal na araw lang sana yon ay kikiligin na si Kara ng sobra-sobra. Ngunit pakiramdam niya na wala na siyang mukhang ihaharap sa lalaki. Hey, look at me. Utos nito, ngunit lalo siyang umiwas ng tingin. You look distant. Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Natumbok nga nito ang iniiwasan niya. Kung ano man ang nangyari kagabi, dulot lang yun ng kalasingan ko. Walang ibang ibig sabihin. Pasensya ka na sa nangyari. Hindi ko sinasadya. Aalis na ako. Mabilis na paalam ni Kara at tinalikuran na si Zuriel dala ang kahihiyang nararamdaman. Hey Kara, let's talk about it. Don't leave, please. Sinubukan pa siyang pigilan ni Zuriel, ngunit hindi nagpapigil ang babae. Pakiramdam niya, sobrang wasted na siya. Gustong-gusto naman niya ang nangyari kagabi, ngunit bakit ngayon ay nagigilty siya? Unti-unti pang nagsisink in sa kanya ang buong nangyari. Sana wag na tayong magkita pa. Kalimutan natin na nangyari to. Saad niya sa lalaki bago umalis ng tuluyan. Paano nga ba napunta sa ganitong sitwasyon si Kara? Sinamahan kasi niya ang kanyang pinsan na mag-bar. Pero dahil hindi sanay sa dami ng tao, lumabas siya ng bar at tumiretso ng rooftop para magpahangin-hangin. Niyakap agad si Kara ng malamig na hangin kaya niyakap niya ang kanyang sarili. Tumayo siya malapit sa railings. Ngunit ilang sandali pa, may narinig siyang tunog sa may bandang kaliwa ng rooftop. Madilim ang parting yon. Nagtaka pa siya dahil tila may gumagalaw roon kaya bahagya niyang niliitan ang mata. Doon na siya nagulat nang makitang may nagsusuntukan sa dilim.
Dalawang lalaki na pinagtutulungan ng isa pang lalaki. Hoy! Hindi siya nag-alinlangang sumigaw. Dahil sa adrenaline rush ay pinulot niya ang nakitang bakal at tumakbo patungo sa madilim. Ayaw na ayaw talaga niya ang mga bully. Inis na inis siya sa mga ito. Ang ginagawa niyo, ha? Bakit niyo pinagtutulungan ng isang to? Matapang na wika niya at hinampas ang bakal sa binti ng isang lalaki, sabay kuha sa cellphone niya. Huwag kang mga ilam dito, babae! At bakit hindi? Pinagtutulungan niyo ang isa. Susumbong ko kayo sa pulis. Agad ni Kara itinaas ang cellphone habang dinadayal ang 911. Pigilan mo, pre! Galit na saad ng isa. Sige, subukan niyo. Marami akong kasama sa loob. Patay kayo pag nagkataon. Lakas loob na saad niya. Nilingon niya ang lalaking nakaupo. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit aaninag niyang pinunasan nito ang labi. May tumulo ring dugo sa semento. Huwag kang sumali rito, babae! Galit na sigaw ng dalawa. Isa! Babala niya at sinimulan ng i-dial ang cellphone. Agad gumuhit ang takot sa mukha ng dalawa. Nang malinawan, nakita rin niya na puro pasari ng mukha nito. Ngunit mas naawa siya sa nag-iisang lalaki. Ayaw niyo talaga? Ito na! Mabuti na lang at matapos makitang seryoso siya, ay umalis din ang mga ito. Nilapitan niya ang lalaki. Okay ka lang ba? Inaninag niya ang mukha nito at nakita niya agad na malagwik-gad ang mukha nito. Ngunit dumudugo ang gilid ng labi. Nako, dumudugo ang labi mo. Halika, tumayo ka. Aniya at agad inalalayang tumayo ito. Nagpaubaya naman ang lalaki sa kanya at doon na ni Kara napansin ang height difference nila. Hanggang balikat lang siya ng lalaki, kaya nahirapan siya. Isinilid niya sa bulsa ang cellphone at dinala ito sa railings ng rooftop kung nasaan ang isang wooden bench. Maupo ka. Wika niya at agad sinuri ang mukha ng lalaki. Hindi nga siya nagkamali sa pagkakaaninag dahil sobrang gwapo nito. Mga lokong lalaki talaga yon. Dapat talaga sa kanila pinagputulan ng kamay dahil mga bully. Hala, masakit bang sugat mo? Magrarant pa sana siya ng mahaba, ngunit natigil na dahil nasira ang mukha ng lalaki. Kumukurot siguro ang sugat nito. I'm okay. Hindi ka na sana nagpagitna pa at baka balikan ka ng mga tarantadong yun. Sagot nito. Pumagsak ang balikat ni Kara. Halata namang hindi ito okay at nagsisinungaling lang. Hindi ako takot sa mga yun, no? Mukhang masakit yung sugat mo. May panyo ka ba? Tugon ni Kara at kinapkapan ng sarili, ngunit naalala niyang naiwan pala sa table ang purse niya. May panyo siya roon. Dito ka muna. Kukunin ko lang ang purse ko sa loob. Hintayin mo ako ha. Huwag kang aalis. Babalik ako. Tugon ni Kara. At pinalakihan pa ito ng tingin kaya umangat ang sulok ng labi ng lalaki. Mabilis na tumalikod si Kara at pumasok muli ng bar. Nakita naman agad niya ang purse at hinablot ito. Naalala rin niyang palagi siyang may daladalang band-aid, cotton at betadine kaya mabuti na lang. Pagbalik niya ng rooftop ay nandoon pa rin naman ang lalaki kaya nakaginhawa siya ng maluwag. Umusog ka ng konti, aniya at inilagay sa tabi nito ang purse at saka umupo rin. Gagamutin kita at baka ma-infection pa yung sugat mo. Ang lalaki ay napatitig sa kanya. You shouldn't be here. Hindi allowed ang sino mang umakyat dito. Besides, you don't even know me. Talaga? Hindi ko kasi alam. Pero mabuti na lang at nakita kitang pinagtutulungan. Tsaka nararamdaman ko namang hindi ka masamang tao, di ba? Masama ka ba? Sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, ay kumislap ang maitim na mga mata ng lalaking hindi man lang niya alam ang pangalan, ngunit tinulungan. Kung masama ka nga, maaatim mo kaya akong saktan matapos kitang tulungan? Pang-aasik pa niya kaya natutop ang labi nito. Sinimulan na niyang linisin ang sugat nito sa gilid ng labi gamit ang betadine. Masakit?
Kuryusong tanong niya. Niwala man lang sagot ang lalaki at titig na titig lang sa kanya, kaya pinigilan niya ang ngisi. Alam ko namang maganda ako, pero huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Baka isipin kong na-fall ka agad sa akin. Kapal mukhang sinabi ni Kara, kaya kumawala ang isang mahinang tawa sa labi nito. Ay, natawa ka? Maganda naman tulog ako. Bahagyang gumalaw ang Adam's apple ng lalaki nang inilagay niya ang band-aid. You're so full of yourself. Malamang. Sayang ang ganda ko kung hindi ko naman ipagmamayabang. Tumatango-tango pa ito ngunit may taglay ng ngisi sa mga labi. What's your name? Sabi ng lalaki. Ano ba? Iisipin ko na talagang crush mo ko. Ba't mo tinatanong ang pangalan ko, ha? Humighik si Kara nang napailing-iling ang lalaki. Nararamdaman kasi ni Kara na medyo ilap ito kaya pinapagaan niya ang atmosphere. Ano naman kung crush kita? Sakay naman ng lalaki kaya lalong nasakop ng ngisi ang mukha ng dalaga. Ay! Pumapatol ka rin ha? Bahagya pa niyang tinuro ang dibdib nito. Magpinsan nga sila ni Vina. Kung yung isa ay malandi, siya naman ay lihim na maharot. Pero paraan niya lang yun para mapalagay ang loob ng iba sa kanya, pwera na lang kung ayaw niya rito katulad ng lalaki kanina. Anong pangalan mo? Tugon ulit ng lalaki. Kara ang pangalan ko. That's a good name. By the way, I'm Zuriel. Ang ganda naman ng pangalan mo. Tunog expensive. Pero alam mo ba kung ano yung buong pangalan ko? Carolina. Ang bantot, di ba? Natawa siya habang kinakausap ito. Ang mga matatanda kasi sa probinsya mahilig sa mga old names. Tugon naman ng lalaki. Hindi naman bantot pakinggan ang pangalan mo. Unique nga. Namula si Kara. Unang beses ba naman may nagandahan sa pangalan niya? Talaga? Sumigla ang mukha niya. Yup, but you remind me of my mother. Palakwento rin siya. Natutop ang labi ng dalaga. Peke siyang ngumiti. Pasensya na sa kaingayan ko ha. Hindi naman sumagot si Zuriel. Napapansin niyang tahimik lang ito at maikli magsalita. Kung hindi nga nakabuka ang labi ay sobrang seryoso nitong tignan. Lalo na at makapalang kilay at idagdag pa ng tila tigring mata makatingin. Ilang sandali pang tumahimik sa pagitan nila. Kaya tinanaw ni Kara ang mga bituin sa kalangitan. Mga katrabaho mo ba ang kasama mo rito? Tanong ni Zuriel. Hindi. Yung pinsan kong si Vina ang kasama ko. Pa-welcome party niya. Kaso iniwanan din ako sa table namin kaya ako nagpunta dito sa rooftop. Ikaw, katrabaho mo rin ba mga kasama mo? Tanong ni Kara pabalik. Parang bigla lang ay nakuryoso rin siya sa lalaki. Sa sobrang seryoso kasi nito ay naiintriga siya. Mukhang mayaman pa at hindi kung sino lang. I'm with my acquaintances. One of my friends is having a stag party because he's getting married tomorrow. Sagot ni Zuriel. Kaya pala, di sana nasa stag party ka ngayon. Bakit dito ka sa rooftop at nakikipagrambulan? Bahagya pa si Kara natawa. I just got bored. Wow ha! Sana all kapag bored nakikipagsuntukan. Sayang naman yung mukha mong malak Greek god kung sisirain mo lang. Pangaral ni Kara. Hinarap siya ni Zuriel. Napalunok tuloy si Kara. You know what? You really remind me of my mother. Ngumisi si Kara. Kung magiging ina man ako, iyon ay posibleng pagiging mother ng mga Junakis mo. Hindi lang maging literal na mama mo, no? Naalala ni Kara. Hindi naman siya maharot kaya saan nanggaling itong mga malandi at klise niyang batuhan. Nanindig ang balahibo niya sa mga banat. Panigurado pagsisisihan niya ito bukas kapag wala ng alkohol sa katawan. What's Junakis? Tanong mo sa mama mo, alam niya yun. Sabi ni Kara at humagalpak sa tawa. Natawa siya sa kalaswaan niya.
Kunot ang noong pinagmasdan siya ni Zuriel. Sir, kapwa sila sabay na lumingon sa harapan. Bigla na lang may lalaking nakasuit doon. What? Sagot ni Zuriel. Nagpalipat-lipat silang dalawa ng tingin ni Kara. Tinignan din siya ng lalaking bagong dating. Nakasuot ito ng suit. Tinatawag ka po ni Sir Minter sa loob. Dumating na ang iba niyong mga kaibigan. Agad na tumayo ang binata. Naiwang nakaupo si Kara at tinitingala ito. Tinignan lang siya nito bago sumunod sa bagong dating na lalaki. Aba, wala man lang goodbye. Akala ko ba crush mo ko? Kapal mukhang pahabol ni Kara kaya agad natigil si Zuriel at nilingon siya. Ang mukha naman ng kasama nitong lalaki ay nagulantang. Paalam, Carolina. Usal ng binata at muling nagpatuloy sa paglalakad. Nakagat ni Kara ang labi. Kinikilig naman siya. Gagi! Bakit ako kinikilig? Loko na alak to. Lasing na yata ako. Ilang sandali pa ay tumawag na rin si Vina at nagsabing uuwi na rin sila. Mabuti pa ang babae at hindi madaling malasing. Pagkarating sa bahay ay agad siyang nakatulog taglay ng gwapong mukha ni Zuriel sa isipan niya. Kinabukasan, anong ganap pa? Bakit wala ka ron sa table natin kagabi pagbalik ko? Asik ni Vina kinaumagahan. Malamang nabore ako kasi iniiwan mo ko. Sagot niya ng pabalang at inirapan ng pinsan. Baka sabihin mo at may kalandian ka rin kagabi. Palihim ka pa namang maharot. Okay lang ang palihim. Hindi kagaya mong harapan talagang malandi. Sagot naman niya. Honest na malandi kasi ako, Ineng. Ani Vina, tsaka uminom ng tubig. Maharot with a class naman ako kaya talagang magkaiba tayo. Classy ako, ikaw malandi ka lang. Hoy, grabe ka na, Carolina, ha? Normal lang sa kanilang dalawa ang magbangayan dahil magkaedad naman sila. Ganon ang bonding nila. Kapwa 24 at pareho ring fresh graduate, pero hindi kagaya niya ay may trabaho na ang pinsan. Nagtatrabaho na ito ngayon sa isang airline company bilang flight attendant, habang siya ay nahihirapan pa ring maghanap ng trabaho sa hotel. HRM kasi ang kursong tinapos niya. Oh, paano ba? Anong plano mo? Maghahanap ka na ulit ng ma-applyan mamaya? May flight kasi ako ng 4 PM eh. Bukas na ng gabi ang balik ko. Oo, yan ang plano ko. Ewan ko na lang talaga kung di pa ako makahanap ng trabaho. Kumpleto naman ako sa skills at nakapag-OJT pa sa Thailand. Kaya bakit ayaw nila akong tanggapin? Bumuga siya ng hangin. Tiwala lang, makakahanap ka rin ng hotel na tatanggap sa'yo. O di kaya, i-reconsider mo ang alok kong mag-model ka. Ang ganda-ganda mo kaya, tas ang ganda pa ng katawan. Magkasing tangkad din naman tayo. Part-time model kasi si Vina at nakita siya ng manager nito nung nakaraan at inalok siyang mag-model din ngunit tumanggi siya kahit pasado na sa height na 5'8" sa pagiging model. Dedicated kasi talaga siya sa kurso at alam niyang magulo ang mundo ng modeling industry. Di bali na lang. Maghahanap na lang ako ng iba pang job hiring na hotels. Tanggi niya. Depende yan sa'yo, ani Vina at nagkibit balikat. Pagkatapos mo mamaya ay umuwi ka na dahil hindi mo pagamay ang Maynila. Pwera na lang kung may lihim kang jowa rito at sa kanya ka matutulog mamaya. Support kita sa kalandian mo. Ipakuha mo na yung ka-virginan mo, Ineng. Wala no. Hindi kaya ako easy to get kagaya mo. Dinilaan siya ng pinsan. Kawawa ka naman. Wala ka pang experience. Hindi mo tuloy alam ang sarap ng langit. Anito. Sumama ang tingin niya rito. Ang bastos ng bunganga mo, Vinalinda. Sumapit din naman agad ang 10:00 at umalis na ng bahay si Kara para sa job hunting niya. Suot ang isang 1/4 white long sleeves na medyo transparent at brown trousers ay inisa-isa niyang pinuntahan ang hotel na may job hiring. Dala-dala niya ang kanyang resume, ngunit bawat mapuntahan niya ay naghahanap ito ng mga at least 3 years of experience.
Anong 3 years experience po? Wala po ba talagang pag-asa makapasok ang mga katulad naming fresh graduate? Reklamo niya nang inabot na siya ng maghapon at wala talagang tumatanggap sa kanya. As you can see in my resume, ma'am, I had my OJT in Thailand in one of the most well-known corporate companies there. I had aced all my grades in college too. Hindi pa rin po ba sapat na eligibility yon? Proud na proud pa nga si Kara doon dahil sa kabila ng kahirapan ay nakaabot siya ng Thailand para sa OJT na fully sponsored ng scholarship niya. Pasensya na talaga miss, naghahanap kami ng may at least 3 years na work experience and wala ka nun. I'm sorry but you're not quality regardless of your OJT or college accomplishment. Umigting ang bagang niya. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Sirang-sira ang araw niya kahit ano pang encourage sa sarili ang gawin. Kaya imbes na dumiretso ng apartment ni Kara, ay tumigil pa siya sa isang store at bumili ng isang bucket ng beer at inubos yon. Inabot na siya ng dilim ngunit dahil masama ang loob, ay nagdagdag pa siya ng panibagong bucket. Buwesit na mga hotel yan! Mura niya kahit nagkanda buhol-buhol na ang mga salita niya. Kaya nga may tinatawag na on-the-job training, di ba? Paano pat napasama ako sa special OJT sa Thailand kung ayaw naman ako nitong tanggapin? Mga buwisit talaga. Hindi matigil ang pag-rant niya habang lumalagok ng inumin. Kung hindi pa naubos ang perang dala niya ay hindi siya titigil sa pag-inom. Kaya ang kinalabasan, 20 pesos na lang ang naiwan sa kanya. Nang sumunod na araw, wala pa rin talaga siyang nakitang trabaho kaya inabot na siya ng madaling araw kakainom sa parehong lugar. Na-extend din ang work ni Vina kaya hindi pa ito nakakauwi. Sinamahan pa siya ng 2 tambay sa pag-inom at tila may nilagay na kung ano sa alak niya. Huli na lang ng kanyang mapansin. Mabuti na lang, may dumating na ibang tao at sinaway ang mga ito. Ngunit pakiramdam ni Kara na inom na niya ang iba sa nilagay ng mga ito. Wisit naman! Kahit sa masasakyan ang malas ko! Anya at pinadagpadag ang paa ng naghihintay ng bus pa uwi. Nakakaramdam siya ng init kahit malamig naman, ngunit binaliwala niya iyon. Bus, nasaan ka na? Pakita ka na! Isa! Sinok pa siya ng sinok, nalobat pa ang cellphone niya. Kara? Ilang saglit na lang sana at makakatulog na siya nang marinig na tinawag ang pangalan niya. Kahit umiikot ang paningin ay inangat niya ito at nakilala ang gwapong mukha ni Zuriel. Zuriel? Ikaw ba yan? Nasisinok na Anya. Ang ginagawa mo rito? 2:00 na ng madaling araw. Lasing ka ba? Dinungaw siya nito at sinuri ang mukha niya sa pamamagitan sa paghawak ng kanyang baba. Humigik-gik siya. Ang gwapo mo naman! Kamukha mo si Chris Evans. Shit, lasing ka nga. What happened? Anito at agad siyang hinawakan sa bewang at likuran para buhatin. Ang gwapo mo po! Umiwas ng tingin si Zuriel at umigting ang panga. Sus, iinom tapos hindi naman kaya ang sarili. Ano na lang kung di ako nakakita sa'yo? Dinala nito siya sa bahay dahil hindi na magising ang babae at hindi alam kung saan ito tumitira. Hindi na rin ito nakaramdam ng antok kaya uminom muna ang lalaki sa sofa habang pinagmamasdan siyang tulog. Ang init! Alauna ng madaling araw nang magising si Kara sa pakiramdam na sobrang init. Hindi siya mapalagay. Hindi niya alam bakit naiinitan siya gayong naka-on naman ang centralized aircon sa loob ng kwarto. Makailang beses siyang umangal. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Bigla na lang din siyang nagising matapos mapaginipan si Zuriel nang umingiti sa kanya habang topless. Iba ang isip niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Zuriel. Kumunot ang noo nito at medyo may tama na rin dahil 3 oras din itong umiinom sa baba. Kara, are you okay? Naiinitan ako. Bumangon siya at ngunit parang lasing pa rin. Hindi niya mahigilap ang sarili.
Naiinitan ako, Zuriel. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Umupo ang lalaki sa harapan niya at idinapo ang likuran ng kamay sa noo niya kaya pinagmasdan niya ito sa muka. Lalo lang siyang nalula sa namumula nitong labi at gwapong mukha. Hindi niya alam ngunit bigla na lang may umutos sa kanyang halikan nito at ginawa nga niya. Hindi na niya alam ang ginagawa dahil nawalan na siya ng malay pagkatapos nun. Matapos ang 3 linggo mula nang may naka one night stand, ay nakahanap na rin si Kara ng trabaho bilang maintenance employee sa isang hotel. Siya ang utusan ng ibang may mas mataas ang ranggo sa kanya. Ngunit pilit niyang pinush para sa pangarap nitong maging hotelier someday. Tataas din ang ranggo niya. Yon ang goal niya. Uy Kara, pansinin mo naman si Rina oh. Kanina pa nakatingin sa'yo. Usal ng kasamahan niyang si Sunshine, ang pinakamaingay sa kasamahan niya. Napailing-iling na lang siya at pinagpatuloy ang pag-encode sa computer ng mga gamit sa maintenance. Lesbiana si Rina at interesado ito sa kanya. Sinulyapan niya rin ng chocolate na nasa gilid ng box. Binigay ito ng babae kanina nang pumasok ito. Hindi na muna niya ginalaw dahil nakita niya ang flavor at dahil hindi pa siya nakakapagpasalamat. Ayaw niya sa babae ngunit para sa trabaho, kailangan niyang mag-adjust. I have good news everyone! Wika ng head nila nang ipatawag silang mga empleyado sa lobby. Kapwa pa busy ang lahat sa mga guests ng hotel. Ano yun, ma'am? Nandyan si sir kanina. Nagsabi siya sa akin na ililibre daw niya lahat ng empleyado na patapos na ngayong hapon na shift. Agad na nagsihiyawan ang mga kasamahan niya. Pati si Kara ay nangiti na rin dahil patapos na rin ang shift niya. Talaga po? Nakakagulat naman at si sir pa talaga nagyaya. Ani ng isa niyang kasamahan. Kaya nga kaya dapat talaga magpasalamat tayo sa kanya mamaya. So ano pang hinihintay niyo? Tapusin niyo na ng maaga ang mga trabaho ninyo para makaalis tayo ng maaga. Ganado nang tinapos ni Kara ang naiwan niyang lilinisin at tumayo na muna para mag-ayos. Hindi pwedeng hindi siya presentable mamaya, lalo pat first time pa lamang niyang makikita ang CEO nila. Palaging sa kwento niya lang ito naririnig at talagang hinahangaan ito ng lahat. Paglabas niya ng washroom, nagulat siya nang makitang hinihintay pala siya ni Rina sa labas. Pasensya na, nagulat ba kita? Kumamot ng batok ang nahihiyang si Rina. Kung tutuusin ay mas matangkad pa siya sa babae. Hindi naman. May sasabihin ka ba? Kaswal na anya. Kasi tungkol dun sa chocolate. Hindi mo ba gusto? Yun. Gusto ko. Hindi ko palang kinakain dahil hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo. Salamat nga pala. Anya at tumiti kay Rina. Talaga? Masaya ako at nagustuhan mo. Tipid siyang tumango rito at bumalik na sa area niya. Ang totoo ay allergic siya sa almonds at may almonds ang chocolate kaya hindi pa niya kinakain. Balak niyang ibigay yon kay Vina mamaya para naman hindi malungkot si Rina. Napag-usapan din kasi nila ang unusual na babae niyang manliligaw. Tapos na ba ang lahat? Tanong ng head nila. Yes, ma'am. Sige, tayo na at naghihintay na ang service sa baba. Sa restaurant na lang daw natin kikitain si sir. Agad na umalis ang lahat at bumaba patungo sa service vehicle ng hotel. 10 minuto lang ang biyahe patungo sa restaurant at namangha agad sila dahil sa interior. Parang modern baroque style dahil sa mga antiques. Sabi ni boss, order lang kayo ng kahit anong gusto nyo. Naghiyawan na naman ang lahat. Magkatabi si Kara at Sunshine. Kinukulit siya nito tungkol kay Rina na nasa harap lang naman nila. So tell me, Day, may pag-asa ba si Rina sa'yo? Pangungulit nito. Sunshine, nahihiyang saway ni Rina. Huwag kang ang mahiya, Rina. Paano pat nagbibigay ka ng chocolate, same intentions lang naman ang pinapakita nun. Walang hiya at diretsahang bungal ni Sunshine. Nakakahiya kasi. Nandito yung mga kasamahan natin ngayon, no? Nahihiyang tumingin ang babae sa mga kasama nilang nanunukso na ngayon ang tingin.
Nakikita ni Kara na suportado ng mga ito ang tomboy. Ano ka ba? Sabi mo lalaki ka, diba? Bakit ang duwag mo ata? Hindi naman sa ganun. Blanco ang ekspresyon ni Kara. Hindi siya masyadong makarelate dahil lumilipad kung saan-saan ang utak niya. Huwag niyo nang inisin niyang si Rina at baka maiyak. Saway ng head nila na nang-aasar din naman. Looks like everyone is enjoying right now. Boss! Biglang napunta sa pintuan ang tingin ng lahat. Nalaglag ang panga ni Kara. Si Zuriel! Agad ding napunta sa kanya ang mga tingin nito. Kinakabahang umiwas ng tingin si Kara at napatawag ng mga poong santo sa kaba. Good evening, sir! Bati ng lahat. Good evening, everyone. Bati pabalik ni Mr. Zuriel at napunta ulit sa kanya ang tingin. It's visible that he's surprised to see her too. Hindi siya makapaniwala na ito ang boss nila, ang CEO ng hotel na pinagtatrabahuhan. Maupo kayo, sir. Dito po. Halos mawalan na si Kara ng ulirat nang tinuro ng head nila ang katabi niyang upuan. Iyon lang kasi ang bakante sa oras na yun. Hindi agad si Kara mapakali. Pilit niyang kinakalimutan ang lalaki ngunit bakit ito pa ang nangyari. Thank you. Ang kaswal na si Zuriel ay lumapit naman at umupo sa tabi ng dalaga. Agad nito siyang sinulyapan kaya napalunok si Kara. Ang gwapo ni Sir! Hagik-hik naman ni Sunshine sa kabilang tabi niya. Nandito na ang pagkain! Naging formal ang lahat sa pagdating ng pagkain at presensya ni Zuriel. Kanina ay excited pa siya ngunit ngayon ay puno na siya ng kaba. Hinanap kita. Nang abala ang iba sa pagkain ay bumulong si Zuriel kay Kara. Nanindig ang balahibo ng dalaga. If I just knew you were one of my employees in the hotel, I should have visited your area often. Dagdag ni Zuriel. Namula naman ang pisngi ni Kara. Kung nalaman ko lang sana na ikaw ang CEO ng hotel na tumanggap sa akin ay hindi na ako nag-apply pa. Sagot naman niya. Tumigas ang mga mata ni Zuriel na nakatingin sa kanya. Kung dati nagagawa niyang magbiro sa lalaki, ngayon puno na lang siya ng kaba. Do you hate me for what happened between us? Pinagmasdan siya ni Kara. Ganun pa rin ang mukha nitong mala-Greek god. Pero hindi rin naman nagtagal yon dahil masyadong intense ang paninitig nito sa kanya. Can we talk outside? I need to talk to you. Marahan nitong tanong sa kanya. Hindi na kailangan. Kalimutan na lang natin ang nangyari. We're a boss and employee now. Aniya dahil awkward para sa kanya ang sitwasyon nila. Mabuti na lang at nag-ayang mag-toast ng inumin ang head nila para sa kanilang success at sumabay naman si Zuriel. Sa buong oras na yon ay ang lalaki ang naging center ng usapan at ang ibang batang empleyado tulad ni Kara ay nahihiya. Sino namang hindi kung sobrang gwapo ng boss niyo ngunit parang tigre naman makatingin. Thank you so much for treating us here, sir. We are so grateful po. Nang matapos na silang kumain at nag-uusap na lang, nagsalita muli ang head nila at muling nagpasalamat sa lalaki. You deserve this and your team. You worked hard for this, right? Sagot naman ni Zuriel. Yes, sir! Pagak na sagot ng lahat. Ngumiti at tumango si Zuriel. Muli nitong sinulyapan si Kara, kaya nakakaramdam na ng hiya si Kara at baka may muta pala sa mata niya. Hanggang dumikit sa kanya si Sunshine. Ganda mo ha! Sulyap ng sulyap si Sir sa'yo. Bulong ni Sunshine at malisyosyong ngumisi. Ha? Kunwari nagulat na wika ni Kara pero kinakabahan na siya dahil nakakahalata na ang kasama. Tignan mo, nakatingin na naman sa'yo. Parang may gustong sabihin. Ani ng katrabaho. Humighik pa pagkatapos. Mukhang may karibal si Rina dito ah. Namula ang pisngi ni Kara. Ikaw talaga ang malisyoso mo mag-isip. Nakatingin lang si Sir eh. Wala yung ibig sabihin. Sagot ni Kara at sinamaan ng tingin ang kasama.
Hindi. Iba talaga makatingin sa'yo eh. Tignan mo. Gatong pa nito sa kanya. Umiling si Kara. Alam niyang titig na titig sa kanya si Zuriel. Ngunit sinisipa niya ang posibilidad gaya ng sinabi ni Sunshine. Hindi nga. Nakatingin lang naman. Isa pa, may mata yung tao eh. Usal niya. Ngunit dahil minamalas siya, habang tumatanggi ay bigla na lang siyang tinawag ni Zuriel. Nasira tuloy ang excuse ni Kara kay Sunshine. Kara? Kita mo na? Alam pa ang name mo, Day. Pigil ang tili ng babae. Halos mamutla naman si Kara. Ano yan, sir? Lumingon si Kara at pilit naging formal. Naningkit ang mata ng lalaki nang tawagin niya itong sir, ngunit kumalma rin naman kalaunan. Wala. I just want your attention. Namamaos na usal nito. Bumagsak na talaga ang panga niya. Hindi niya alam kung anong ire-react. Idagdag pa ang pagkurot ni Sunshine sa tagiliran niya. Certified chismosa talaga ito. Lumipas pa ang 1 oras. Mabuti na lang at nagdesisyon na rin ang mga kasamahan niyang umuwi na. Naunang lumabas si Zuriel nang may tumawag dito kaya akala niya wala na ito nang maiwan siya. Pero nang lumabas, nagulat siya nang makitang nakasandal sa labas ng Chevrolet nito ang lalaki. Muntikan pang mapasigaw sa gulat ang dalaga. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Kara. Hawak-hawak ang kanyang dibdib. Hinihintay ka. Sagot nito at lumapit sa kanya. Lumipat agad siya ng daanan ngunit agad naman sumunod si Zuriel at hinawakan ang palapulsuhan niya. Ihahatid na kita. Hindi na kailangan. May masasakyan pa naman akong jeep. Natuto na talaga si Kara. Iba kasi ang nangyari nang ihatid siya nito. Lumambot ang ekspresyon nito sa kanya. Muling naglakad si Kara para iwan ang binata. I'm sorry. Ngunit natigil din siya sa inusal nito. I'm sorry that I took advantage of her drunkenness that night. Hindi dapat nangyari yun. Dagdag ng lalaki. Napako sa lupa ang mga paa ni Kara. Umikis ang bagang niya hindi dahil sa galit kay Zuriel, kung hindi galit sa sarili. Alam kasi niyang siya ang nag-initiate at namilit sa nangyari. Kaya alam niyang wala itong kasalanan. Ginusto niya yun. Kaya naiinis siya sa sarili at ngayong lumapit ang lalaki, baka bumigay lang ulit siya. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad dahil may kasalanan rin ako sa nangyari. Kalimutan na lang natin pareho kung ano man ang namagitan sa atin. Let's move on, Zuriel. Blankong wika niya. Naramdaman ni Kara na lumapit ang binata sa kanya, kaya agad na siyang umalis doon at nagpara ng jeep. Pero sumunod pa rin ito hanggang sa makarating siya ng apartment. Hindi yun inaasahan ni Kara, ngunit nang kausapin niya ang lalaki para sabihing umuwi na, ay sumunod naman ito. Nang sumunod na umaga ay tanghali na siya nagising. Sabado kaya walang pasok. Good morning, bruha! Sarkastikong bati sa kanya ni Vina. Nakaluto ka na? Hinihimas niya ang tiyan habang naglalakad patungo sa sala. Umirap si Vina at itinuro ang mesa. Opo, mahal na Reyna. Nasanay ka na ata't pakiramdam mo, Reyna ka rito. Ngayon ka pa lang naman nagluto, ang OA mong bruha ka. Ako naman ang palagi lumuluto rito Bulyaw rin niya pabalik at kinuha ang pagkain. Malamang apartment ko to. Inirapan rin niya ito. Bruha ka, wala na tayong groceries. Anong plano natin? Wika rin maya-maya ni Vina. Magpakamatay na lang tayo sa gutom. Sarkastikong balik niya. Hindi nagtagal ay lumipad na ang tsinelas na suot ng pinsan sa kanya kaya humagalpak siya ng tawa. Bruha ka talaga! Anito at tumayo dahil tapos nang i-manicure ang kuko.
Punta ulit tayo mamaya ng spa pagkatapos sa Trion Bar. Deklara nito bago siya iniwan sa sala. Nagkibit-balikat na lang si Kara at nilantaka ng pagkain. Yun nga lang, sa huling subo niya, bigla na lang niyang naamoy ang hindi kaaya-ayang amoy ng lasagna, kaya agad niyang sinapo ang labi. Tumayo siya at uminom ng tubig dahil pakaramdam niya naduduwal siya. Ano na naman to? Panis ang lasagna mo, Vinalinda. Reklamo niya. Di wag mong kainin. Nang hapong iyon ay naggrocery sila ni Vina. Habang napadaan sa nagtataasang building ng Metro Manila, ay gumana na naman ang pagiging ambisyosa ni Kara. Balang araw, magtatrabaho rin ako sa isa sa mga yan, bilang head ng department ng isang 5-star hotel, o di kaya magiging asawa ng CEO. Itataga ko talaga sa bato. Tugon ni Kara na may halong biro. Kapag talaga pinsan ang kasama niya, nagiging ambisyosa siya. Ang ambisyosa mo talaga. Hindi ba't 5-star hotel naman na ang pinagtatrabahuhan mo ngayon? Sabat nito at umirap. Kapag maganda, mataas din dapat ang ambisyon, ano? Presko niyang inayos ang buhok. Tulad ko ba? Flight attendant ka lang, wala kang pakpak, itsusera ka. Pabirong sabi ni Kara. Nang madaan sila sa stall ng mga street food, ay inaya niya ang pinsang kumain. Bigla na lang kasi siya nag-crave ng Betamax kahit ayaw niya rito usually. Ay, kapagod. Pagdating sa apartment, bumagsak na sila ni Vina sa sofa. Napagod dahil sa dami ng pinamili nila. Mamaya na tayo mag-bar, Anya. Oo, luto muna ako ng hapunan natin. Wika ng pinsan ni Kara at tumayo na para magluto. Inarrange na rin niya ang pinamili nila habang nakahiga nanonood ng TV. Pagod na pagod agad siya. Agad naman silang nakakain at alas 7 nang makarating sa Trion Bar. Suot ang hapit na black midriff dress ay umupo si Kara sa counter habang dumiretso naman si Vina sa ibang kakilala niya. What's yours, ma'am? Tanong ng babaeng bartender. Isang black label nga. Agad na saad niya. Napawaw tuloy ito. Ang tapang anito at ngumisi. Nilapag nito ang isang glass ng black label at agad iyong ininom. May gusto ka atang kalimutan, ma'am. Ani ng babae, kaya nagkibit-balikat si Kara. Totoo nga ang sinabi nito. Gusto niyang magpakalasing para makalimutan naman kahit sandali si Zuriel. Dahil kasi rito, hindi na siya makapag-isip ng mabuti. Buwisit kasi at bakit pa nahulog ang loob niya rito kahit hindi naman niya gaanong kakilala ang lalaki. Isa pa ba? Tanong muli ng bartender sa kanya. Yes, please. Aniya at nilaro ang mga daliri. Kahit subukan niyang ibaon sa limot, ang totoo ay hirap na hirap siyang kalimutan ang lalaki. At sa sobrang pag-iisip niya, unti-unti na lang niyang nararamdaman ang pagtubo ng kung anong apeksyon para sa lalaki, kahit hindi naman talaga sila magkakilala ng ganun kalalim. Kalokohan! Bakit ako mahuhulog dun? Hindi ko pa nga siya nakilala ng lubusan. Lumagok ulit si Kara ng panibagong shot. Buwisit siya. Kung saan sinusubukan kong makalimot, malalaman kong siya pa boss ko. Hirap na nga akong kalimutan siya. Ginulo niya ang buhok. Uminit na ang lalamunan niya sa muling pag-inom ng alak. Malamang dahil low alcohol tolerance siya at black label pa ang inunan niya. Hindi ko nga yun kilala pero bakit ako nagkagusto ron? Pahisteryang asik niya. Nagsenyas na naman siya ng another shot hanggang sa makaapat na shot na si Kara. Doon na tila naging alon ang paningin niya. Sa ikalimang shot, bigla na lang inagaw yon ng kung sinong lalaki na umupo sa tabi niya. Tama na yan, deklara nito. Bakit? Sino ka ba? Huwag mo akong pakialaman dito. Shoo! Bakit ka ba kasi umiinom? Nito at imbes na ibigay sa kanya, ay binalik nito ang shot sa bartender. Sinubukan itong kilalanin ni Kara, ngunit umaalon na ang paningin niya. Her sight is already blurry. May gustong kalimutan daw si ma'am, sir.
Ang tsismosang babaeng bartender ay sumagot pa. Umirap si Kara. Hindi na talaga siya iiwasan ng mga nosy na tao. Kahit si Sunshine ay hindi na siya tinigilan ng chat at tawag. Sinong kakalimutan mo, ha? Anang lalaki. Bakit mo tinatanong, ha? Chismoso ka, no? Tugon naman ni Kara. Marahang natawa ang lalaki. Bawal ba? Pwede akong makinig sa'yo. Pakiramdam ko may gusto kang ilabas. Pinasadahan ni Kara ang bangs. Maingay ang bar at maraming tao. Ngunit hindi naman siguro masamang magkwento ng pinagdadaanan niya sa isang estranghero. Para lang din mabawasan ang dinadala niya, at least for good na. Dahil hindi rin naman niya ito kilala. Wala. Gusto ko lang kalimutan ang buwisit na Zuriel na yun. Bakit ba kasi kung kailan hirap na hirap akong kalimutan siya, doon pa siya nagpakita muli sa akin. Tumango-tango ang lalaki. Nakaramdam tuloy ng comfort si Kara, kaya nagdesisyon na lang siyang ikwento rito lahat ng hinanakit. Alam mo, ang gwapo-gwapo talaga nun. Kaya na love at first sight talaga ako. Kaya nga nung nalasing ako last time, hindi ko napigilan ang sarili ko at ayun, may nangyari sa amin. Pero syempre, mayaman yun. Ako mahirap lang. Sinubukan kong kalimutan siya, kaso ang hirap pala. Yun ang una ko Hirap na hirap akong kalimutan siya. Buisit nga Pinagmasdan siya ng lalaki. Patuloy naman sa pag-share si Kara at diretso sa mga magjowang naghaharutan ang tingin niya. Pero, alam mo ba, hindi ko nga alam birthday nun, ang full name, ang address. Hindi ko rin alam ang edad nun at kung single ba yun. Kaya ako umiiwas kasi baka may girlfriend na yun at makasira pa ako ng relasyon. Kahit na gusto ko siya. Na kahit masakit para sa akin nang iwanan siya. Kasi nakaka-frustrate. Na iniwasan ko nga siya, tapos malalaman kong siya pa pala ang boss ko. Sinunok na si Kara bigla sa kakasalita. Agad nag-order ng tubig ang lalaki. Drink this. Sinisinok ka na. Marahang tawa nito. Agad naman ni Kara sinunod ang utos nito at tinanggap ang tubig. Sandali pa na masa-masa na ang mga mata niya. Hindi rin niya alam kung bakit pero paiba-iba ang mood niya. Siguro dahil sa alak. Buisit talaga yung Zuriel na yon. Bakit kasi mala Greek god ang mukha nun? Sana ako nahulog dun kung pangit yun Iyak niya. Ay, umiiyak na si Ma'am Sir. Sulpot na naman ng tsismosang bartender. Pinahid ni Kara ang luha niya at ngumuso. Pero okay lang. Ang inaalala ko ngayon, ang trabaho ko. Ang hirap pa naman humanap ng trabaho ngayon kung mag-resign ako para maiwasan siya. Kaya ko ba umiiyak dahil gusto mong kalimutan ng boss mo? Gusto mo siya? Anang lalaki. Tumango si Kara, walang pag-aalinlangan. Too bad you won't forget him. Huh? Bakit naman? Manghuhula ka ba? Marahang natawa ang misteryosong lalaki. Hindi. Baka monghe ka pala, pero allowed ba ang mga monghe sa bar? Hindi ba bawal sa inyo yun? You're so silly. Sinisinok ulit siya. January 30, 1993, 29 years old. Lives in a condominium, the penthouse exactly. Full name is Zuriel Dwayne Anderson. Yun ang gusto mong malaman, di ba? Kumunot ang noo ni Kara. Bakit pamilyar sa kanya ang binanggit na pangalan ng misteryosong lalaki? Napakurap-kurap siya at agad nawala ang panghihilo. Inangat niya ang tingin sa misteryosong lalaki, only to see Zuriel staring at her intently. Ikaw? Hindi makapaniwalang saad ni Kara at napabalikwas sa kinauupuan. Kaya ka ba umiiwas dahil inakala mong may girlfriend ako? Anito. Agad nilamon ng kaba ang dibdib niya. Lumukas ang kabog nito. Samantalang si Zuriel ay tagumpay na napangisi. I'm single, Kara. Kung yun ang pinoproblema mo. Pwede mo naman akong tanungin direkta kung may bumabagabag sa'yo. Hindi yung iiwasan mo ako. Kung kanina ay tila alon ang paningin niya,
Ngayon ay tuwid na ang paningin ni Kara sa sobrang kaba. Hindi niya ito nakilala kanina at nagkwento pa nga ng mga hinaing niya. Hay, anong ginagawa mo rito? Binabantayan ka at baka mangyari na naman ang nangyari nung nakaraan. Uminit ang mukha ni Kara. Umiwas siya ng tingin. But at least I'm glad now na alam ko na ang dahilan ng pag-iwas mo. Bibisitahin kita palagi sa 30th floor, sa headquarters nyo. Anito. Ano? Hindi pwede. Agad na kontra niya. Panigurado tutustahin siya ng mga tanong ng kasamahan kapag dalawin siya ng lalaki sa headquarters nila. Why not? I'm the CEO. I have my reasons. Pero maingay mga katrabaho ko, Zuriel. Iinis niyang rason. Nadadala kasi siya sa patingin-tingin nito. Wala akong pakialam. Mabuti na rin yun at hindi ka naligawan ng Rina na yun. I heard may gusto siya sa'yo. I should mark my territory so no one will plan to trespass it. Natutop ang labi niya. Pati ba naman yun ay alam nito? Hindi naman nito siya nililigawan. Paano mo nalaman? I have my ears in every department, Kara. Binigyan ka raw ng chocolate ng tomboy na yon? Masarap? Bakit mo naman tinanong? Bibigyan mo rin ba ako, ha? Tanong ni Kara. Gaano karami ang gusto mo? Kahit ngayon pa, bibigyan kita. Hindi siya makapaniwalang nawala agad ang kalasingan niya dahil sa presensya ni Zuriel. Tila nilayasan siya ng kalasingan. Umangat ang kilay niya. Malaking tulong din ang tubig na binigay nito kanina kaya naging sober na siya. Bakit? Kasi marami kang pera? Hindi mo ako madadala riyan ano? Kahit pa mataas ang standard ko. Pagmamatigas kuno niya. Ibinulong pa ang huling sinabi. Binasa nito ang ibabang labi at nilaro. He then examined her thoroughly like she's his favorite addiction. Alam mo bang ang ganda mo pag naiirita ka? Uminit lalo ang pisngi ni Kara sa narinig. Hindi ako na-inform na may kalandian ka pala rito, cuz. Napabalikwas sa kinauupuan si Kara at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Vina na nasa likuran na nila. Agad itong ngumisi nang makita si Zuriel. Wow! Pandesal na pandesal ah! Makahulugan nitong wika sa kanya kaya tumayo na siya at nilapitan ang pinsan. Pinsan ko nga pala. Nahihiyang pakilala niya rito, lalo pat pulang hiyang titig na titig talaga si Vina sa lalaki. Hi, I'm Vina. You are? Pagak na pakilala ng pinsan niya at naglahad ng kamay. Zuriel, nice to meet you. Sagot naman ng lalaki at nakipagkamay sa pinsan niya. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa dalawa. Girlfriend mo ba pinsan ko? Bunganga mo, bruha. Mariing bulong ni Kara. Nangiti si Zuriel. Balak palang manligaw. Pwede kaya? Formal na sagot nito sa pinsan niya. Napasipol agad si Vina. Mayaman ka ba? Doon mas lalong natutop ang labi ni Kara. Kinurot niya ang tagiliran ng pinsan. Pasensya na ha, pero alam mo kasi iyon ang standard ng pinsan kong ito. Dapat mayaman, gwapo, tall, dark, and mabait. Sa tingin ko papasa ka naman sa lahat pwera lang kung mahirap ka. Importante rito, mayaman ka eh. Peke siyang tumawa at binatukan ng pinsan. Pagpasensyahan mo na tong pinsan ko ha. Kung ano na lang sinasabi, lasing na kasi. Huwag ka makinig dito ha, Anya. So mahirap ka. Sapaw na naman ni Vina. Nakangisi na. Vina Linda! Saway niya at inirapan ito. Ngumuso ang lalaki sa bangayan ng dalawa sa harapan nito. Ano? Natatawa na tugon ng babae. Boss ko yan. May-ari ng hotel na pinagtatrabahuhan ko. Maghunos dili ka. Explain ni Kara para huwag na siyang ipahiya pa ng pinsan, ngunit lumala lang. Okay. E di mayaman naman pala. Bakit hindi mo pa sagutin si Mr. Jumbo Hotdog? Bala ka daw ligawan eh. Kung ako sa'yo, sagutin mo na. Niwalang paki si Vina kung nakikinig man si Zuriel. Halos layasan na ng ulirat si Kara sa pagiging madaldal ng pinsan. Gusto na lang niyang magpalamon sa sahig. Oh,
Paano ba? Bibigyan ko muna kayo ng space. Have a nice talk! Humigik-hik ang pinsan at kinindatan siya. Iniwanan pa nito siya ng malisyosong ngisi. Pasensya na talaga dun sa pinsan ko. Ganun talaga magsalita yun eh. Is she from the province too? Tanong nito. Tumango siya. Oo, sabay kaming lumaki roon pero nang mag-college ay dito na siya pinagpatuloy ng pag-aaral. Bakit mo natanong? Alala ko lang mom ko. I'm sure you'll get close to her, especially your cousin. Ngumuwi at tumango si Kara. Maganda man pakinggan pero nahihiya pa rin siya sa inakto ni Vina kanina. Wala ka ng meetings? Tanong niya. Somehow, kahit nahihiya siya sa ginawa ng pinsan kanina, ay naging magaan naman ang pakaramdam niya kay Zuriel. Nawala ang uneasiness. Nandun pa rin naman ang awkwardness pero konti na lang. Siguro dahil nilabas na niya ang mga hinaing. Tinapos ko na lahat kanina. Narinig kasi niyang kahit weekends ay nagtatrabaho ito dahil sa dami ng kailangan gawin. That explains why he saw her at 2 a.m. when she got drunk waiting for the bus. The night where something happened between them. You must be so tired that you came here. You can say that. Wait, no more alcohol for you. Magtubig ka na lang muna. Agad natutop ang labi niya dahil magre-request ulit sana siya ng inumin sa bartender, ngunit pinigilan siya ni Zuriel. Your alcohol tolerance is low. Hindi ka dapat umiinom ng marami. Tumango na parang tuta at umupo ng tuwid si Kara. Hindi ka natatakot na baka rito na naman yung mga lalaking sumuntok sa'yo? Pang-iiba niya ng usapan. Naalala ang first meet nila ng lalaki. They won't. Paano mo sinisigurado, ha? Sa takot lang ng mga yun sa'yo. Natawa siya. Oo nga pala at muntikan na niya tawagan ng mga pulis nung gabing yon. Nagsabi pa siya na maraming kasama kahit wala naman talaga. Ang lakas ng loob niya. They're afraid of you kaya huwag kang mag-alala. Sumimsim ng tubig si Kara. Natapos ang gabing iyon nang nakangiti siya. Mabilis lumipas ang mga araw at sumapit ang Lunes. May pasok na ulit sa kumpanya. Balitaan mo ko kung kayo na ni Mr. Jumbo Hotdog, ineng ha? Habilin ni Vina sa kanya. Kahit pa alam niyang maniligaw ang lalaki dahil nagpaalam din dito ng formal sa kanya, ayaw niyang madaliin ng lahat. Yes, she's attracted to him. She likes him and has the potential that she's going to love him. Pero ayaw muna niyang madaliin kahit pa mabubuwang na siya sa kiliting nararamdaman sa tuwing nakikita ito. Tulad na lamang nang makitang pumasok ito sa headquarters nila. Headquarters kasi ng mga employee ang 30th floor. Good morning, sir! Bati ng lahat ng coworkers. Good morning. Bati din ito pabalik. May ipapagawa po kayo? Tanong ni Sunshine. Sinipat muna ni Zuriel si Kara at lumipat ito kay Rina bago muling lumipat sa kanya. Break time kasi nila. Ngumuso siya. Mainit talaga ang dugo ng lalaki kay Rina dahil sa nalaman nitong panliligaw ng tomboy sa kanya. I came here for Miss Aguirre. Tumuwid ng upo si Kara nang marinig ang apelido niya. Yes, sir? Profesional na tugon niya. Follow me in my office. I need to discuss something with you. Ibang-iba talaga ito magsalita kapag nasa trabaho. Nakakahanga ito. Sige po, anya at tumayo na. Nauna namang bumalik si Zuriel sa opisina nito sa 40th floor. Tinignan niya si Sunshine na may ibang hinala ang mga mata. Para saan kaya at pinapapunta ka ni Sir sa opisina niya, Car? Tanong ni Pauline na isa pa niyang katrabaho. Baka may ipapagawa lang na papers, sagot niya. Kahit siya ay naku-curious din kung ano ang ipapagawa ng boss. Kwentuhan mo ko mamaya, Day, ha? Bilin ni Sunshine at mas excited pa sa kanya. Bago makaalis ng opisina ay nagkatinginan pa sila ni Rina. Umiwas ito ng tingin sa kanya. Pagpasok niya sa opisina ng boss, in-expect niya ang malabunduking papeles. Ngunit napatigil siya nang makitang naka-styrofoam na pagkain ang naroon sa desk ni Zuriel. Imbes na igala ang paningin sa opisina nito dahil unang beses niya, napako ang tingin niya rito.
Akala ko may ipapagawa ka sa akin. Takang tanong ni Kara. Yup, gusto kong kumain tayo ng sabay. Nakakain ka na ba? Kanina pa. Nakakain na nga siya kanina pa. Kaya ang kinalabasan, busog na busog siya pagkalabas ng opisina nito. Zuriel ordered a bunch of food online at puro pa yun masasarap kaya hindi niya napigilan ang sarili at kumain ulit. Nang sumunod na araw na iyon, ganun din ang nangyari hanggang sa nasundan pa araw-araw. Palaging may rason si Zuriel na ipapatawag siya sa opisina nito tuwing tanghali, ngunit ang totoo ay sabay lang naman sila kumain. Naghihinala na talaga ako. Araw-araw ka na atang pinapatawag sa opisina ni Sir eh. Wala ka talagang ikukwento, Day? Ang tsismosang si Sunshine ay hindi talaga matahimik. Pinapagawa lang naman ako ni Sir ng mga gawain niya sa computer tungkol sa maintenance. Abala kasi siya sa pagre-review ng projects, reports at proposals. Pagsisinungaling niya. Wow! As if naman wala siyang sekretary. Ewan ko nga ron, baka crush ako, Shine. Maang-maangan niya at natawa. Crush talaga siya at nililigawan na nga. Ka-late night talk pa nga niya ito. Kamusta naman ang panliligaw ni Rina sa'yo? Hindi ba't nagsabi sa'yong liligawan ka? Tanong ni Sunshine. I turned her down. May iba kasi akong gusto. Tapat niya. Nagtapat na nga si Rina sa kanya ngunit mahinahon niya itong tinanggihan. Naintindihan din naman ito ng tomboy. Kuwawa naman si Rina. Pero ang mahalaga ay naging honest ka. Sino naman itong gusto mo, ha? Usisa ng tsismosang katrabaho niya. Secret ko muna yon. Kininditan niya si Sunshine kaya umirap ito. Ito naman parang di kaibigan. Dahil nakakahalata na rin ang mga katrabaho niya, ni-request ni Kara na sa labas na lang sila kumain. Pumayag naman si Zuriel ngunit may kondisyon si Kara. Iyon ay kung pareho silang hindi busy at walang ginagawa. Hindi rin kasi maganda na may oras pa silang maglandian pero sa trabaho wala. Kahit pa sinabing ito ang CEO. And she also wants to lay low. Kaya kahit sinagot na niya ang lalaki, ayaw pa rin niyang malaman lahat na girlfriend siya nito. Yes, sinagot niya ito. I still can't believe you're my girlfriend now, Kara. Niligtas mo lang ako noon, ngayon pagmamay-ari na kita. Nagsa-stargazing sila nang sagutin na niya ang lalaki. Kapwa sila na nakahiga at tinitignan ang malinaw na kalangitang puno ng mga bituin. Ako rin naman. It still feels like a dream. I'm glad you gave me a chance. Tila mapupunit na sa sobrang ngiti ang labi ni Kara sa kasiyahang nararamdaman. I want you to meet my parents, Kara. Okay lang ba sa'yo? Tumagilid ito ng higa at hinarap si Zuriel. Nakapatong ang ulo nito sa kamay. Ginaya rin ito ni Kara at nakaharap silang dalawa. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nang ibabaw ang expressive at maamong mga mata ng lalaki. Hindi ba parang mabilis? Ano kasi, nahihiya pa ako sa kanila at baka isipin nila, bago pa lang naman tayo. Time is uncertain, Zuriel. Pahapyaw na usal ni Kara. Nagdadalawang isip kasi siya na baka hindi siya gusto ng magulang nito. Lalo pat magkaiba ang estado nila sa buhay. Yon ang totoong rason. You mean you're afraid we might break up because of them? Bumaba ang tingin niya sa kamay ng lalaki. Ilang sandali pa, naramdaman niyang hinaplos nito ang pisngi niya. Nung ligawan kita, wala sa isip kong sasaktan ka kapag maging tayo na. Wala rin sa isip ko na magbe-break tayo. You know why I didn't have a girlfriend way back then? Because I waited for the right woman. Ikaw yon. Kaya sa tingin mo ba hahayaan ko lang na mawala ka sa akin? I won't let you go. Walang sino man ang makakadikta sa akin. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. She felt flattered. Nag-uumapaw at walang mapagsidlan ang ligaya niya. I courted you because I am pure with my intentions. Hindi kita niligawan dahil trip ko lang. Niligawan kita dahil gusto kitang maging asawa. I want to marry you, Carolina. Tumango siya. Nanikip ang dibdib niya at tuluyan ng tumulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa nasasaktan siya, kundi dahil sobrang saya niya.
Stop crying, please. It's making me sad. Namamaos ng usal ng lalaki at pinahiran ang luha niya. I'm just so happy, sagot niya. Bahagyang namalat ang boses. After you meet my parents, gusto ko rin makita ang parents mo. Okay lang ba? Gusto mo silang makita? Gusto kong hingiin ang kamay mo sa kanila. She's left without words to utter. Her feelings and joy overwhelmed her that she doesn't know what to respond anymore. Kaya ang nagawa na lang niya ay yakapin ito at humiga ng mapayapa sa dibdib niya. Hinaplos naman nito ang buhok niya. Nang buwang iyon, inamin na rin ni Kara ang estado ng love life niya kay Vina. Masaya at kinikilig naman ito para sa kanya. I'm so happy for you talaga, Ineng. Deserve mo yan! Isuko mo na ang bataan. Pagak na saad nito, tsaka siya niyakap. Loko ka talaga. Gusto nga raw niya makilala sina Papa. Kwento niya. Talaga? Ang responsible at mature naman ng boyfriend mo. Minsan ka lang makakakita ng lalaking uunahin makilala ang parents kaysa ang panty mo. Humagalpak siya ng tawa. Ay, tumatawa ka? May punto kaya ako? May punto ka nga, natawa lang ako. Hay, ewan ko sa'yo, paiba-iba ka ng mood. Napapansin din ni Kara iyon sa sarili niya. Parang tumaba rin siya dahil ang mga shorts niyang iba ay ayaw nang magkasya. Parang naging weird na din ang mga gusto niyang kainin these past few days. By the way, may napkin ka pa ba dyan? Naubusan kasi ako, pahiram nga. Umiling si Kara. Wala akong stocks. Hindi pa ako dinadatnan eh. Ha? Eh di ba sabay tayong dinadatnan? Regular ka naman, di ba? Nagkibit balikat siya. Ewan ko nga, magtatatlong buwan na atang hindi ako dinadatnan eh. Sa mga oras na yun, doon na tumigil ang minuto para kay Kara. Binato agad siya ng unan ng pinsan. Gaga ka! Kailan man hindi ka na-delay? Ano ibig sabihin yan, ha? Namutla siya. Talagang kailanman hindi pa siya nade-delay at ngayon lang niya napansin na hindi pa nga siya dinadatnan 2 buwan na. Magtatatlong buwan na ngayong buwan. Sa sobrang busy sa trabaho at love life, hindi na niya iyon naisip. Huwag mong sabihin na buntis ka, 3 linggo pa lang naman kayo ni Zuriel, di ba? Bakit 2 buwan ka nang hindi dinadatnan? Lalo siyang nanlamig sa pumasok sa isipan niya. My goodness! Baka ano nang nangyayari sa'yo, Carolina? Magpa-check up nga tayo bukas at baka ano na yan. Kinakabahan ako sa'yo at may lahi pa naman tayo ng ovarian cancer. Nag-sink in sa isipan niya ang imahe ng pinakamamahal na ina. Tulad ng lola nila ay nagkaroon din ng ovarian cancer ang mama niya noon, ngunit nakasurvive matapos ang operasyon. Kaya rin nag-iisa siyang anak ay dahil wala nang matres ang ina niya. Kaya ngayon pumapasok sa isipan niyang baka namana niya ito. Pero imposible dahil 3 buwan na ang nakalipas mula nang may nangyari sa kanila ni Zuriel. Nilamon ng kaba ang sistema niya. Kaya pala palaging umiiba ang mood niya at umiiba ang cravings niya. Nanlalamig ang mga kamay niyang inabot ang cellphone at pumasok sa kwarto. Sapo ang dibdib ay tinawagan niya ang lalaki. Hi. Unang bungad ni Zuriel sa kanya. May sasabihin ako. Kinakabahang saad niya. What is it? I think Hindi niya magawang tapusin ang sasabihin. Kinakabahan siya. Kinakabahan din siya sa magiging reaksyon ni Zuriel, lalo pat bukas na nila kikitain ng mga magulang nito. What's it that's bothering you? Huh? Tell me. Marahang wika ni Zuriel. Malalim na bumugtong hininga si Kara. She decided not to tell him dahil hindi niya makakaya ang mga naiisip na posibilidad. Wala naman, kinakabahan kasi ako para bukas. You don't need to be nervous, love. Hindi naman nangangain ang parents ko. Bahagya pang tumawa ang lalaki kaya medyo kumalma ang kaba niya. Thank you. Papahinga na ako. Okay. Good night, beautiful. Ibinaba ni Kara ang tawag at humiga na ng kama. Sapo ang tiyan at pinakikiramdaman ito. Sa ganoong posisyon siya nagising sa pakiramdam ng pagduduwal. Ang sama ng pakiramdam niya.
Kaya bago pa niya masukaan ng kama, tumakbo na siya ng banyo. Ang nag-aalalang si Vina ay tinulungan siyang ayusin ang buhok para huwag mabasa. Okay ka lang? Masama ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito. May gusto itong itanong sa kanya ngunit pinipiling itago na lang. Lumabas ako kanina at naisipang bumili ng pregnancy test. Subukan mo. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lang sumeryoso si Vina. Naiiyak na siya. Hindi niya magawang maisip ang posibilidad, ngunit tinanggap niya ang pregnancy test at nanghihinang pumasok ng CR. Pumikit siya habang hinihintay ang resulta at doon na siya lalong kinabahan nang makitang 2 red lines ang lumabas doon. Hindi pa siya nakontento at sumubok pa ng 2 beses, ngunit pareho ang resulta. Buntis ako. Pinaghalong 3 emosyon ang humalo sa lalamunan niya. Kaba, takot at saya. Kinakabahan siya sa responsibilidad. Natatakot na baka kung anong mangyari. At saya dahil kahit sabihin mang hindi ito inaasahan, blessing ito kung maituturing. Hindi lahat ng tinatawag na ina ay biniyayaan ng Diyos ng anak. Nakatikom ang labi niya nang lumabas siya ng CR. Nakatayo't umaabang ang pinsan. Mukha rin itong kinakabahan. Kamusta? Anong resulta? Ipinakita ni Cara ang 3 pregnancy tests sa pinsan kaya umawang ang labi nito. Oh my! Congrats! Wala kang ovarian cancer! Pagak na saad nito. Pero buntis ka nga lang. Dagdag pa nito. Tumango siya. Sino naman ang tatay niyan? 3 weeks pa lang kayo ni Zuriel, diba? Umiwas siya ng tingin. Nahihiya siyang sabihin ng totoo kung bakit siya nabuntis. Pero deserve naman siguro ng pinsan niyang malaman ng totoo. Before kasi naging kami, may nangyari sa amin. Naglasing kasi ako noon. Halos takasya na siya nang hininga habang nagkukwento. Oh my! Oh my! Tingnan mo nga naman kung sino ang totoong malandi rito. May pa-hard to get ka pa ha? Namula ang pisngi ng babae. Anong plano mo niyan? Sabihin mo na agad kay Zuriel. Patay yung sakin kung hindi kanya pananagutan. Makikita niya ang tapang ng mga probinsyana. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ni Cara. Mabuti na lang at nariyan sa tabi niya ang pinsan. Hindi talaga niya alam ang gagawin kung wala ito. Matutupad na talaga ang pangarap ni na Tio at tiyahin nito na magkaapo. Pagka-graduate mo pa lang noon, hinihingan ka na agad at ito na nga. Gosh, magiging tita na ako! Masayang masaya si Vina. Niisip na niya na sana ganun din ang reaksyon ng lalaki. Sumapit ang tanghali. Nagbihis na siya dahil usapan nilang dalawa na susunduin siya ng 3:00. Kinakabahan siya. Pinili niya ang pinakamagandang dress at isinalid na rin sa bag ang 3 pregnancy tests. Nakailang palit pa si Cara ng hairstyle niya dahil sobrang pagiging conscious. Nag-light makeup lang din siya. Napansin niyang mas naging blooming siya lately dahil pala buntis siya. Marahan niyang hinaplos ang tiyan kahit wala pa namang baby bump. Gabayan mo mamaya si mama, baby ha? Ano kaya ang magiging reaksyon ng papa mo? Excited ka na rin ba? Nag-overthink na siya. Kapag ipagtapat na niya, ano kaya ang sasabihin ng mama ni Zuriel, lalo pat wala pa silang 1 buwan at nabuntis na agad siya. Alam naman niyang mahal na mahal siya ng lalaki, ramdam niya yun. Pero hindi pa rin niya maiwasang huwag mag-isip ng negatibo. Mama lang nito ang mamimit niya mamaya dahil nasa abroad ang papa nito. Bahala na. Kung ayaw ka man nilang tanggapin, kaya naman kitang pakainin mag-isa. For sure, magiging spoiled ka kaagad kila lolo at lola mo. Naalala niya ang mga parents niya sa probinsya. Wala silang ibang hiling kundi apo lamang dahil nababagot na ang mga ito sa bahay na walang bata. Kaya for sure, susuportahan siya ng parents niya. Sumapit ang 3:00 at nandoon na si Zuriel. Pagkapasok niya ng sasakyan, agad nito siyang hinalikan sa noo. He likes to kiss her in the forehead, a sign of big respect to her. It also eased her tension. You're so gorgeous.
Nakangiting usal nito. Ngumiti si Kara. Thank you. You look handsome as always too. Bilyong ngumiti ang lalaki. Then he drove her to their house. Doon na agad naghihintay ang ina nitong si Melinda. Paglabas ng sasakyan, kumabog agad ang dibdib ni Kara. Lalo pat inasahan niyang magiging approachable ang mukha ng mama nito, ngunit kabaliktaran pala. From her upright brows, she looked strict and serious. Nakatikom ang mga labi nitong hindi man lang ngumingiti. Good afternoon po, tita. Tumango ito at agad inimwestra ang garden kung saan may mauupuan. Sa garden tayo, anito. Napatingin siya sa boyfriend sa kaba. Ngumiti lang ito para pagaanin ang loob niya. Trust me, she'll like you. But still, negative thoughts crowded her. Siguro ganito siya dahil buntis. Kinakabahan siyang hindi friendly ang mama ni Zuriel. Kaya pakiramdam niya nagkamali siya ng desisyon na sabay sabihin sa kanila na buntis siya. So, you're my son's girlfriend, Carolina, right? Nice meeting you, Iha. Ani Melinda at sopistikadang umupo. Nice to meet you rin po. Kinakabahang tugon niya. I heard you work in our hotel as a maintenance employee. Tinanong siya nito ng tinanong. Hindi alam ni Kara ngunit pinipigilan na niya ang hininga habang sumasagot sa mga tanong nito. Hindi kasi talaga ito ngumingiti. Mabuti na lang nakahawak sa kamay niya si Zuriel. Mahaba ang kwentuhan nila hanggang sa makarating sila sa achievements ng lalaki. You know, my son graduated as magna cum laude in Ateneo with his degree of business management. Kaya sobrang swerte ko talaga rito sa isang anak ko, Iha. I could trade everything to protect him. Tumango siya. He's very gentlemanly, loving and kind. Kaya I vowed na kung sino man ang babaeng magiging girlfriend niya, I'll check them thoroughly according to his level. Namalat ang lalamunan ng babae. Hindi ito ang inaasahan niya. Humigpit ang hawak sa kanya ni Zuriel, and it only frustrates her dahil tahimik lang ito at napapangiti pa sa ina. Hindi niya alam kung may masamang nasabi si Melinda o it's her that's thinking negatively. Kwento lang ng kwento ang ginang. Habang humahaba ang oras, kinakabahan lalo siya. Dahil balak niyang sa oras na tumigil ang ina nito, sasabihin na niyang buntis siya. Ngunit bago yon ay nagpaalam muna siyang mag-CR. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinagmasdan ni Kara ang sarili sa salamin. Wala naman siyang insecurities at kinakatakutan. Pero bakit bigla na lang siyang natakot sa sitwasyon niya ngayon? Kaya mo to, Kara. Just tell them. Kung ano man ang magiging reaksyon nila, tatanggapin mo. You're strong, you're independent. You can do it. Nang maramdaman niyang nakakolekta na siya ng lakas ng loob, lumabas na siya ng CR at bumalik sa garden. Ngunit ang naabutan niya ay ang nagpalaki sa mga mata niya. Napaatras siya nang makitang hawak ng ginang ang pregnancy tests na nasa bag niya. You're pregnant? Hindi maipaliwanag na tanong ng ginang. Sinakop agad ng takot ang sistema niya. Opo, ilang buwan na? Magtatatlong buwan na po. Tila may humarang na kung ano sa lalamunan niya. 3 months? How come you got pregnant when you and my son have only been dating for 3 weeks? Tila asidong sinasaboy sa kanya ang mga salitang yon. Natakot siya bigla. Natunaw ang lakas na inipon niya. Pakiramdam niya kasi, kahit i-explain pa niya ay ayaw maniwala ng ginang dahil sa reaksyon nito. Tumayo si Zuriel at nilapitan siya. It hurt her dahil niwala man lang gulat sa mukha ng lalaki. Nakita rin ito ang piti ngunit hindi man lang ito mukhang masaya. Bago pa tumulo ang luha niya, tumalikod na siya at tumakbo sa lugar na iyon. Tama nga siya, hindi siya nagkamali. Ngunit bago pa man siya makalabas ng mansyon, nahawal at napigilan na siya ng boyfriend. Bitiwan mo ako! Galit na saad niya. Bakit ka tumakbo? Pinahiran niya ang luha. Halata namang ayaw sa akin ng mami mo, Zuriel.
Lalo pat alam niyang buntis ako. Sino ba namang maniniwala na buntis ako kahit 3 linggo pa lang naman tayong magjowa? Bulyaw niya. Kumunot ang noo ng lalaki. Kita mo, ni hindi ka nga nagulat na buntis ako. Parang hindi ka nga excited eh. Sinapak niya ang dibdib nito. Dulot na rin ng sama ng loob. Lalo na siyang nairita dahil hinahayaan lang siya ng lalaki at ilang sandali ay tumawa pa ito. Ang cute mo talaga pag naiirita. Anito, tsaka tumingala at inilahad palalo ang sarili sa kanya. Kaya ka tumakbo dahil akala mo hindi kita pananagutan? Ha? Dahil hindi ako masaya? Bumaba sa kanya ang tingin nito. Malambing ang boses ni Zuriel. Ano pa ba ha? Kita mo naman sigurong hindi ako gusto ng mama mo para sa'yo, kaya sure akong gagawin nun ang lahat para maghiwalay tayo. Aniya, taas baba ang dibdib. Ginulo nito ang buhok niya. That's too much of overthinking, love. Anito at natawa na naman. Anong overthink ha? Tarantado ka. Sana hindi na lang kita hinalikan nung gabing yon. Bulyaw niya at aalis na sana ulit, ngunit hinuli na siya sa bewang at kinulong sa mga bisig ng lalaki. Yon ang malaking pagkakamali mo dahil hinalikan mo ako nung gabing yon. Kaya ngayon, wala ka nang takbo sa akin. Sisiguraduhin kong mapapalitan ang apelyido mo, ang apelyido ko. Sinungaling, hindi ka nga masaya na buntis ako, na nang magkakaroon tayo ng anak. I am. Anito at hinawakan ang mga kamay niya. Nagtaka pa siya nung una, ngunit nang dalhin ng lalaki ang kamay niya sa dibdib nito, nanlaki ang mga mata niya. Ang bilis-bilis ng pagkapog ng dibdib ni Zuriel. Mas malala pa sa kanya. Hindi niya inaasahan na mas malala pa ang pagkapog ng dibdib ng kaba ni Zuriel kaysa sa kanya. I expected it, kaya hindi ganoong halata ang saya ko. Pero masayang masaya ako, Kara. Masaya sobra. Bawat salitang binibitawan nito, ramdam na ramdam niya dahil sa titigan nilang dalawa. Gumuso si Kara at narealize niya ang pagiging immature niya sa bagay na yon. Sa pag-overthink at nag-walkout pa talaga siya. Anong ibig mong sabihin you expected it? Alam mong buntis ako? Pilyong ngumisi ang lalaki. Then he gave her a swift kiss. I just know. Now let's go back to my mother. She wants to tell you something. Napangiwi agad siya. Kinakabahan ako. Mukhang ayaw niya sa akin. Natawa ito sa kanya. Diba sabi ko sa'yo magugustuhan niya ikaw at ang pinsan mo? Huwag kang ma-pressure kay mama. She's just intimidating you pero mabait yun. Let's go back now. Sa huli, tumango siya at bumalik na sila sa garden. Agad lumapit sa kanya si Melinda. What happened, Iha? Ba't ka naman tumakbo agad? Tinatanong pa nga kita. Anito. Seryoso na naman, ngunit bigla na lang din humagalpak ng tawa ang ginang. Malamang at epektibo ang acting ko. Natakot ka siguro sa akin? Umawang ang labi niya. Gulat na gulat siya. Sa pagiging seryoso at strikto ay bigla na lang ito naging jolly at palatawa. Oh my God, I'm sorry if I intimidated you, Iha. I was just trying you. I didn't mean to sound rude. And by the way, Zuriel already told me that you're pregnant, so my reaction earlier was fake. But I'm happy and excited. I can't wait for my apo. Kinabahan siya roon. Pasensya na rin po at tumakbo ko kanina. Pasensya na talaga. Hingi niya ng paumanhin. Oh, I understand you. Ganun din ako dati nang ipakilala ko ng papa ni Zuriel sa grandparents niya. Malala pa nga ang nangyari sa akin dahil ayaw talaga nila sa akin. Kaya pinangako ko na hindi yon mararanasan ng girlfriend ng anak ko. Ngumiti at tumango si Kara. Mabuti na lang at jolly pala talaga ang ginang at tuluyan nang nawala ang kaba niya. Napalitan yon ng nag-uumapaw na kasiyahan. Doon na siya naghapunan ng gabing yon and eventually had their private time together. Nakaupo sila. Nakasandal si Kara sa balikat ni Zuriel habang tinatanaw na naman ng mga bituin sa kalangitan ng terasa. Treasure. Gusto kong yun ang pangalan sa anak natin. Usal ng lalaki. Ang gandang pangalan naman yan. Wika niya. Dapat lang, because he's our treasure. His talaga? Ayaw mo ng babae?
Okay lang din, pero mas gusto ko na lalaki ang panganay natin. Then kahit anong gender ng mga susunod. Namula agad ang mukha niya. Ibig sabihin, hindi isa lang ang gustong anak ni Zuriel. Gusto niya rin na hindi nag-iisang anak dahil nag-iisang anak lang siya habang lumalaki. Palungkot yon at mabuti na lang nandyan si Vina bilang kalaro niya. I'll take a leave for a month. Uuwi tayo sa probinsya niyo. Formal kong hihingiin ang kamay mo sa mga magulang mo. Sige, maraming salamat sa pag-consider sa mga magulang ko. Of course I would. Magpapasalamat pa ako sa kanila na ipinanganak ka, kaya may magandang girlfriend na ako ngayon. Mahigpit na niyakap ni Kara si Zuriel. Ayaw na niyang sumagot pa. She's lost for words again, but she's sure he knows how much she appreciates it. Ang huling alaala ng gabing yon ay ang mainit na halik sa isa't isa. Matapos nilang pumunta sa probinsya, natanggap agad ng mga magulang ni Kara si Zuriel at ang magiging apo nila. Masaya pa nga ang mga ito. Nag-propose na rin si Zuriel sa kanya sa pinaka hindi niya inaasahang sitwasyon. They were watching the sunset together sa El Nido nang lumuhod ito at may inilahad na singsing. Of course, hindi na nag-aksaya pa si Kara at tinanggap ang alok ng lalaki. Mahal naman nila ang isa't isa. My goodness! Sabi ko na nga ba eh! May nangyayari talaga sa pagitan yun ni Sir Zuriel. Asik ni Sunshine at mahigpit siyang niyakap. Hindi pa makapaniwala noong una ang mga katrabaho niya sa hotel at gulat na gulat nang sabihin ang totoo. Wala na rin namang rason para itago nila ito. I'm happy for you, friend. Bagay kayo ni Sir. Congrats! A-attend kami ng kasal ninyo. Pinati sila ng lahat sa kanilang nalalapit na kasal. At pagkalipas ng 2 buwan, nangyari na nga ang hinihintay nilang dalawa. Naging Mrs. na si Kara ni Zuriel at nanganak na rin ng isang healthy baby boy pagkatapos ng 4 na buwan. Wala nang maihihiling pa si Kara. She's just very much happy at wala na siyang masasabi pa. Para sa kanya, iyon ang totoong kaligayahan. Ang pagiging masaya ay ang pakiramdam na wala nang mahihiling pa at araw-araw na nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos na ibinigay. Kaya sa buhay, naging mahirap man ang proseso, tiyak masarap naman ang bunga at kalalabasan nito. Tulad na lamang ng pag-iibigan ni Kara at Zuriel na nagsimula sa isang hindi kaaya-ayang pagkakataon, ngunit nauwi sa totoong pag-ibig na nagbunga ng pinaka-cute na supling na si Baby Treasure. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa inyong lahat. Muli ito ang Jay's Amazing Stories PH. Thanks for listening and happy Sunday po sa lahat. God bless everyone.